Sa pagparito ng Panginoong Hesus na tapat na hukom o righteous judge ay panghawakan po natin at panaligan ang paggagawad niya ng matuwid na paghatol o righteous judgment, sapagkat ang kanyang timbangan ay matuwid at parehas. Mga minamahal na mga nakikinig, kaya nga nang ipahayag niya na ang mga nagsigawa ng mabuti ay sa buhay na walang hanggan at yung nagsigawa ng masama ay doon po sa pagkabuhay na maguli sa paghatol at kaparusahan, tiyak po na yun ang isasagawa at gagawin ng Panginoon. Kaya nga kung tayo po ay mapabilang doon sa mga nagsigawa ng mabuti, ayon po sa itinuturo ng kasulatan, wala po tayong dapat ipangamba o ikatakot anumang oras dumating ang Panginoon, sapagkat matitiyak natin na yung parehas, yung karampatan, yung tama at matuwid na ganti ang ibibigay sa atin. Ang magkakaroon ng problema at dapat mangamba at matakot yung mga nagsigawa ng masama, sapagkat tiyak na tiyak po na gagawin at tutuparin ng Panginoon ang kanyang righteous judgment na naaayon sa kanilang ginawa. Ano po ba yung mga maling gawa o masamang gawa na ito po ay magdudulot sa tao para siya po ay hatulan ng kaparusahan o kapahamakan? Basahin po natin ang ilan sa mga sinasabi ng Apostol Pablo dito sa unang Korinto 6:9 at 10. O hindi ba ganinyo nalalaman na ang mga liko ay hindi magsisipagmana ng kaharian ng Diyos? Huwag kayong padaya, kahit ang mga mapakiapid at ang mga mapagsamba sa Diyos-Diyusan, ni ang mga mangangalo niya at ang mga nambababae, ni ang mga mapakiapid sa kapwa lalaki, ni ang mga magnanakaw, ni ang mga masasakim, ni ang mga manglalasing, ni ang mga mapagtungayaw, ni ang mga manlulupig ay hindi magmamana ng kaharian ng Diyos. Merong sinasabi rito ang Apostol Pablo na hindi magmamana ng kaharian ng Diyos o hindi magmamana ng buhay na walang hanggan. Sa ibang salita, sila po ay naroon sa pangkat ng mga mapapahamak sapagkat masama ang kanilang mga gawa. Anong mga gawa ito? Halimbawa lamang, yun ang wikang mga liko, gaya ng likong hukom na binasa natin sa talata ng Biblia, yung hindi matuwid ang kanyang paghatol, hukom sa lupa, sino pa po? Yung mga mapakiapid. Yung pong mapakiapid, may variant din po ito, kumbaga sa virus. Merong nakikiapid sa kapwa lalaki, merong nakikiapid sa kapwa babae, at meron pang mga iba. Yung mapagsamba sa Diyos-Diyusan, may variant din po ito. Hindi ko mo sinabing pagsamba sa Diyos-Diyusan ay yun lamang mga ribulto, mga imahen na gawa sa kahoy, gawa sa bato. Kasi po, ang pagsamba sa Diyos-Diyusan, maaari din ito yung mga gawang masama ng tao, mga magulang at mga kaibigan. At kahit na yung pagsamba sa mga nilalang,
at hindi dun sa lumalang, mga mahal na tagapakinig. Gaya nung araw, usong-uso po yan, may sumasamba sa tao, may sumasamba kay Baal. Iba't ibang uri po yan, kaya nga may mga variant yan. Hindi lamang po yung sinasabing virus ang may variant. Ano pa ang sabi? Ang mga mangangalo niya, mga nambababae, yung mga magnanakaw, may variant din po yan. Hindi lamang yung mga material na bagay ang ninanakaw, may nagnanakaw ng mga tao, sabi ni Pablo, mga kidnappers, kumbaga. Merong masasakim, merong manlalasing, may variant din po yan. Merong lasing sa alak, merong lasing sa droga o sa shabu o sa bawal na gamot. Merong mga mapagtungayaw, mga kapatid. Meron diyang mangangaral na mapagtungayaw. At merong mga manlulupig. Sa tekstong English, mga extortionist ang wika. Halimbawa lamang po yan. Pag yan ang mga ginawa ng tao at hindi nagsisi ang tao, tiyak po, parusa ang kanilang tatanggaping ganti sa ikalawang pagparito ng Panginoon. Paano po ba natin malalaman yung mabuti na pag yun ang sinunod ng tao ay makatitiyak naman siya na siya po ay magmamana ng kaharian at ang hatol sa kanya na matuwid ay yung magmana ng buhay na walang hanggan. Basahin po natin dito naman sa unang Timoteo, sulat pa rin ni Apostol Pablo. Dahil sa mga nakikiapid, ayan yung masamang gawa. Dahil sa mga mapakiapid sa kapwa lalaki, nabasa ko na kanina. Dahil sa mga magnanakaw ng tao, mga kidnappers. Dahil sa mga bulaan, yung mga humuhula ng Enero 1, 2001 na kabulaanan. Bakit po? Mahigit ng 20 taon. Nung hulaan nila yung Enero 1, 2001, hindi nangyari, mintis po. Para makilala nyo po yan, yung iglesia na yan na nag-reorganize na humula ng Enero 1, 2001 ay darating na si Kristo. Yung iglesia po nila, nilagyan nila ng banal sa unahan. Kung si Eli Soriano ay members ang inilagay sa unahan, ito naman yung may salitang banal. Pagkatapos, ang iglesia nila may Diyos, may Kristo. Pagkatapos, para tiyak niyong makilala, gumagamit po sila ng mga alias na pangalan o na foreign sounding na mga pangalan. Halimbawa, yung kanilang ministro na ang pangalan na nakarehistro ay Juan, halimbawa lamang po, o Mario, nilalagyan nila yan ng also known as Saab. Kaya pag na-encounter nyo yan, yung iglesyang may banal at may ibon, at pagkatapos ay magpakilala sa inyo na bukod sa rehistradong pangalan, merong alias na foreign sounding ang pangalan, yan na po yun. Yung humula ng Enero 1, 2001 na kasama ng mga bulaan na sinasabi ni Apostol Pablo na hindi magmamana ng kaharian dahil sa mga mapagsumpa ng kabulaanan at kung mayroon pang ibang bagay laban sa mabuting aral. Alam niyo po, yung nagsigawa ng mabuti, ang tinutupad nun yung mabuting aral. Hindi sila nagnanakaw, hindi nakikiapid, hindi po nagbubulaan, hindi humihigit sa sinabi ng Panginoon, at hindi sumusumpa ng kabulaanan sapagkat ang kanilang pinanghahawakan at tinutupad yung mabuting aral.
At sapagkat mabuting aral ang kanilang tinutupad, natural po, mabuting gawa ang bunga nito. Ano po ba yung mabuting aral at ano ang batayan nito? Ito, basahin natin. Ayon sa Ebanghelyo ng kaluwalhatian ng mapagpalang Diyos na ipinagkatiwala sa akin. Yung mabuting aral, ayon po yun sa Ebanghelyo ng Diyos. Sino po ang pinagkatiwalaan daw ng Ebanghelyo ng Diyos? Na yun ang mabuting aral, na yun ang dapat tuparin upang ang tao'y makapag-ipon o makapagtipon ng mabuting gawa. Ipinagkatiwala ang wika sa akin, sabi ni Apostol Pablo. Kaya dapat tayo po ay naaayon ang ating paggawa dun sa Ebanghelyo ng Diyos na ipinagkatiwala kay Apostol Pablo. Huwag nating hihigitan yung sinabi ni Apostol Pablo. Pag sinabi niyang tigil na yung abulo yan tuwing unang araw ng Sanlinggo at sinabi nga niya yan sa unang Korinto 16:2 doon sa huling bahagi, sundin po natin. Pag sinabi ni Pablo at sinabi nga niya na ang pagkakatipon walang abulo yan, walang ingredient na abuloy, yun ang susundin natin sapagkat yun nga ang mabuting aral. Huwag nating dadagdagan o babawasan yung ipinangaral ni Apostol Pablo sapagkat sa pagsunod sa kanyang ipinangaral ay tayo po ay makagagawa ng mabuti sapagkat ayon nga sa ating binasa, yun ang mabuting aral, mga magulang at mga kaibigan. Pag ikaw ay nanghawakan sa ipinangaral ni Pablo na Ebanghelyo, sapagkat yun ang ipinagkatiwala sa kanya ng Panginoon, tiyak, nandun ka sa pangkat ng mga pasado sa paggawa ng mabuti. Kaya nga kung inyong natatandaan sa 2 Timoteo 4:8, sinabi niyang malinaw, ibibigay sa akin ng Panginoon ang putong nakatwiran, sapagkat siya'y tapat na hukom, at hindi lamang sa akin, kundi sa lahat ng naghahangad ng kanyang pagpapakita. Sino po yung mga taong kasama ni Pablo na tatanggap ng putong ng katwiran o korona ng katwiran na ibibigay ng righteous judge sa araw na yaon? Sila po ang nanatili sa Ebanghelyo na ipinangaral ni Apostol Pablo. Pagkatapos nilang mapakinggan, tinanggap nila, sinampalatayanan nila at ang kanilang pananampalataya ay hindi walang kabuluhan. Sa makatwid bagay, may kalakip na gawa gaya ng mababasa natin sa Tito sa Kapitulo 3 at ang talata ay 8, ito po at aking babasahin. Tapat ang pasabi at tungkol sa mga bagay na ito ay ninanasa kong patutuhanan mo na may pagkakatiwala upang ang mga nagsisisampalataya sa Diyos ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa. Ang mga bagay na ito ay pawang mabubuti at mapapakinabangan ng mga tao. Yan ang maliwanag na aral ni Apostol Pablo ayon sa Ebanghelyo na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Hindi basta sumampalataya lamang, ang kailangan ay maging maingat na papanatilihin ang mabubuting gawa, na ito ay mabuti at pakikinabangan ng tao sa makatwid bagay sa araw ng paghatol
ng dakilang hukom, ng matuwid na hukom, upang ang tao ay magmana ng buhay na walang hanggan. Hanggang dito po, maraming salamat sa inyong pagsubaybay at pakikinig.